Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito, kung makikita nyo sa pamagat or titulo ng ating pag-uusapan ay kinakailangan ng mag-double time ni Chelsea Manalo. So malalaman nyo ngayon kung bakit, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang pinaka-latest pa rin po na mga usap-usapan sa online ay nihatid ng ating YouTube channel. And kahapon na i-report natin dito sa ating previous na mga video na kung saan ay marami halo-halo po ang naging reaksyon ng mga Pinoy dito sa naging performance ni Chelsea Manalo. So merong mga iba na satisfied at marami rin po ang mga hindi nagustuhan itong performance ni Chelsea. At ang sinasabi pa nga ng iba ay mas gusto pa doon lang yung naging performance o ipinakitang malas ni Chelsea doon sa Miss Universe Philippines. Okay, so kasi dito mga kapolitika, tayo naman is-supporter tayo ni Chelsea. But we have also to look on the other side kasi hindi natin makikita kung ano ba yung nakikita rin ng iba. Okay, kasi para sa atin, the best si Chelsea kasi kahapon hindi ko pa pinanood actually yung performance ng iba kasi sobrang haba at 130 talaga nakaka-board mga kapolitika. So doon ka na lang sa mga clip at yung mga na chop-chop na mga video. So pinanood ko rin at the same time kasi bumibisita nga tayo doon sa mga pages ng mga Latinos kung ano ba yung kailang mga sentimentos, ano ba yung kailangan rin nating makita yung other side ng sitwasyon. So base doon sa mga komento, opinion ng mga Latinos kasi nga bumibisita tayo doon sa kailang mga grupo. Okay, so basically mga kapolitika, unfortunately is wala po, hindi masyadong ganoon ka-impactful itong si Chelsea Manalo doon sa kailang pages. Unlike talaga doon kay CJ Opiasa nung sa Miss Grand International, nung talagang nagpasabog siya doon, ibinuga niya ang lahat ng mga kaya niya, ay talagang napansin siya ng mga Latino. So talagang doon sa kailang mga hotpicks at even nga yung mga Latinos na mga fans ay talagang siya ang apple of the eye ng mga Latino. So in contrast, so kabaliktaran dito mga kapolitika sa nakikita ng mga Latinos kay Chelsea Manalo. Okay, kasi doon sa mga base sa mga pages, ang talagang pinagkaguluhan doon sa grupo ay itong si Venezuela, itong si Peru, itong si Chile at itong si Cuba. At the same time yung ibang mga Latino countries rin. So ang point dito is talagang magkakaroon nga daw ng showdown itong mga Latinos dito sa finals. So bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kasi yung sinasabi nga natin, now we have also to look on the other side of the coin kasi kung itong mga constructive criticism ay ibaliwala lang ng grupo ni Chelsea, ay baka matutulad or kailangan na maging lesson learned na po sa atin yung nangyari kay Celeste at the same time dito kay Rabea Mateo. So mga kapolitika, yung dito ang gagawin dapat ni Chelsea Manalo kasi for sure yan merong plan A, meron din po silang plan B. So kinakailangan na meron silang something na babaguhin or kasi ang sinasabi ng mga tao doon is mas nagustuhan pa daw yung performance doon sa Miss Universe Philippines. So nasa kanila na po kung paano nila timbangin itong magiging pasabog ni Chelsea kasi bukas na nga po itong finals talaga at dito na natin malalaman kung hanggang saan ang magiging kapalaran ni Chelsea Manalo. Kasi mga kapolitika, sobrang lakas ng presensya ng mga Latinas. So talagang matatangka rin po sila mga kapolitika. So ito yung advantage ng kanilang mga pambato at the same time yung mga pambato rin ng Europe. So basically, ang nag-stand out kahapon for me is itong si Venezuela pagdating dito sa swimsuit kasi ito lang daw yung may score dito para makapasok sa top 30 at the same time yung closed door interview. So makikita natin bukas ang performance ni Chelsea Manalo kasi bukas na nga po ang finals at pagkatapos matawag ng first cut yung top 30 ay top 12. So doon sa top 30 ay baka sila mga kapolitika, magpapasabog sila ng swimsuit competition. So sa swimsuit talagang ang nangigibabaw yung mga Latinas, kinakailangan mga kapolitika na makipagsabayan ng ating kandidata na si Chelsea Manalo kasi ang sinasabi na nga natin ay one shot lang ito pagkatapos dito sa swimsuit ay ito ng evening gown. So ang sinasabi naman ni Chelsea ay magkakaroon doon ng pasabog bukas. So ito yung ating abangan and hindi po natin dapat i-disregard itong mga constructive criticism kasi sinasabi nga natin na meron din po itong benefit. Kinakailangan na makinig sila dito sa mga sinasabi ng mga netizen. Okay? Kasi iba yung ating nakikita at the same time doon sa mga nakikita ng ibang lahi kasi hindi natin malalaman yung sentimiento nila kung hindi tayo makikinig rin sa kanila at
yung sa atin lang yung sinusunod natin. Hindi po dapat ganun. Okay, kasi hindi naman din tayo yung judge. At dito naman ay pantay-pantay at patas yung ating pagtingin sa bawat kandidata. Okay? So ano ang inyong masasabi mga kapolitika na dapat na baguhin ni Chelsea dito sa Miss Universe 2024? Kinakailangan ba no yung performance niya doon sa Miss Universe Philippines ang dapat na gawin ng ating kandidata dito sa beauty contest? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito rin po pala ang interview dito sa parents ni Chelsea Manalo pagkatapos nung naging kompetisyon dito sa preliminary round. Yay! Wow, naka all Filipino, Proud Philippines in Mexico. Okay, Mr. and Mrs. Manalo, congratulations. So, unang-una, anong naramdaman nyo? Malapit kayo sa stage. Nakita nyo si Chelsea. Sobrang saya namin dahil malapit lang kami sa stage. Then sobrang Unang national costume. amazing. So amazing. Napakaganda niya doon. And Okay. The swimsuit. kumikinang. Swimsuit so galing maglakad and smooth. Okay. And the Evening gown. evening gown, oh my God, kakaiba. Siya lang walang mga stone. Very simple but elegant and like a princess. Yeah. So, as a mom, how did you feel sa watching your daughter compete in the Miss Universe stage? So proud of her. Na, alam mo yun. Naiyak ba kayo ulit? No, I'm so happy na nakasmile lang ako the whole time na lumalabas si Chelsea. Ay, nag-cheer ako na mamaos na nga ako sa sobrang sigaw. Okay, what about you, Daddy, Randy? Yun lang po, naman kayang-kaya niya ilaban. Talagang pinag-prepare niya to araw-araw, sa Pilipinas pa siya, hanggang pumunta ng LA, todo practice. Alam niya na sa sarili niya, kukunin niya ang corona para sa Pilipinas. Message niyo para kay Chelsea. Anak, sobrang masaya kami sa'yo. Alam ko, naniniwala ako, makukuha natin ang corona. I love you, mahal na mahal ka namin. I love you na at mag-iingat ko palagi. Nandito lang kami ni Mami. Okay. Konting biro.